Mga higanting pasalubong naman nga ay pamimili ko dito sa kakaibang tindahan na napuntahan ko dahil pauwi na nga ako bukas ng Pilipinas. Amazing! Sobrang aga ko nga talaga pumunta dito sa kakaibang tindahan na to dito sa China na nagbibenta ng mga higanting mga pagkain. Bukas na nga po kasi ako uuwi ng Pilipinas at hindi nga pwede na hindi tayo makakapag-uwi ng mga higanting pagkain na to sa aking dream kitchen. Kaya talagang inagahan ko ang punta nga dito kasi kapag nga tanghali ka pumunta dito talagang sobrang daming tao. Kung napanood nyo nga po yung last vlog ko na namili nga ako dito ng mga higanting pagkain, ito na nga po yung part 2 nun kasi mamimili ulit tayo pero ito iuwi natin sa Pilipinas. Napakarami pa nga rin po kasi dito mga higanting mga pagkain na hindi ko nga napakita sa inyo katulad nga nitong mga higanting bulda. Grabe nga yung tuwa ko at gulat ko nung nakita ko nga to sa personal kasi hindi ko nga to nakita nung una nga ako pumunta dito. Kaya isa nga ito sa i-add to cart nga natin para iuwi nga sa Pilipinas. At may nag-request nga sa pamilya ko na kahit cup noodles nga lang daw ang ipasalubong ko ay okay nga lang daw. Kaya hindi nila alam na papasalubungan ko sila nitong higanting cup noodles. At dahil nga napakalaki nga ng cup noodles nga na to, talagang isang piraso nga lang yung bibilhin nga natin at talagang hati-hati na nga kami nito sa bahay. Talagang magbubudel fight kami ng cup noodles. At talagang medyo natatawa nga ako sa store nga na to kasi nagbibenta sila ng mga higanting mga pagkain pero tong trolley cart nga nila para ka lang namimili sa Watson. Kaya talagang grabe nga yung tawa ko kapag nakita nga ako ng mga tao dito na bumibili nga ng mga higanting pagkain tas nakalagay sa maliit nga na trolley nga na to. At talagang sobrang dami pa nga dito mga higanting pagkain ang gusto ko ang iuwi pero tsaka na siguro pag may sarili na nga akong eroplano. Nung una nga po medyo nag-aalangan pa nga ako kung mag-uwi ako nitong mga giant stocks nga na to sa Pilipinas dahil nga sobrang lalaki at baka hindi ko nga kayang bitbitin kasi solo travel nga lang ako. Pero sinabi ko nga na kahit ano nga mangyari talagang gagawin ko nga talaga ng paraan para makapag-uwi nga ako ng ganito sa Pilipinas. At habang nag-iikot-ikot pa nga po ako dito meron ako napuntahang section nga na nagbibenta ng mga hotdog at akala ko mga normal na hotdog lang yung mga binibenta nila. Talagang meron silang mga super giant hotdog. At talagang sobrang dami nga po talagang tuwan-tuwa nga sa super giant hotdog nga na to na akala ko nung una props lang siya, hindi siya totoong hotdog, parang unan lang siya. Pero nung hinawakan ko siya talaga sobrang bigat niya as in. At talaga nakumpirma ko nga po na totoo siyang hotdog nung binuhat ko na nga po siya kasi talagang ramdam na ramdam ko nga po talaga yung pinakamit ng hotdog. At talagang inggit na inggit nga ako sa mga bumibili nga nitong super giant Oreo nga na to na pahaba kaya nakapag-desisyon nga ako na bibili nga rin ako nito. At dahil nga sa sobrang liit nga nitong trolley cart nga natin talagang napuno agad siya kaya talagang babayaran ko nga muna to at babalik ulit tayo para mamili. At talagang hindi nga po ako nag-aalala kung paano ko nga po ito may uwi nga sa Pilipinas kasi meron na nga po ako naisip na paraan. Hindi ko na nga po kasi kakayanin na bitbitin ko nga po ito na kasama ko pa uwi nga ng Pilipinas kasi sobrang dami ko na nga pong bagahe kaya may naisip akong paraan. At ang paraan nga po na naisip ko ay paliparin nga po siya pa uwi nga ng Pilipinas nga na mag-isa. At sakto-sakto nga po kasi paglabas nyo po dito sa nagbibenta ng mga giant snacks meron dito mga nagbabalot dito mga shipping courier na courier na pwede nyo pong ipadala kung saan nyo siya destination gusto ipadala. Kaya habang binabalot pa nga nila kuya talaga pumunta na nga agad ako sa loob para mamili pa ng mga iba pang mga higanting mga pagkain na ipapadala ko sa Pilipinas kasi hindi nga lang pamilya ko magkakapasalubong kundi kayo mga followers ko. Panoorin nyo itong ginawa ng mga tagaibang basa mga kabuti sa swimming pool nila. Sigurado ako na magugulat din kayo dito kasi tignan nyo yan no. Meron nga sila ditong napakaraming glow stick tapos inilagay nila dito sa swimming pool. Tapos nung naggabi na yan ay naging itsura. Hala grabe ang ganda pala pag nilagyan ng glow stick yung swimming pool. Sakto meron kaming swimming pool gagawin ko to. Wow! Kaya naman nung nakita ko nga yun agad-agad na ako pumunta nga sa pamilihan nga para bumili nga ng napakaraming glow stick kasi yun nga doon yung kailangan para magawa yung napanood ko nga sa TikTok. Kailangan nga natin ng maraming glow stick nga kaya talagang papakyawin ko na nga itong mga nakikita ko nga dito. Akala ko pa nga hindi nga talaga ako makakabili nga ng glow stick dito nga sa probinsya nga namin kasi napakahirap nga nitong hanapin dito pero nakahanap naman ako ng tindahan na nagbebenta nga nito. So ito na nga finally nandito na nga tayo sa bahay nga namin at nabili ko na nga itong napakaraming glow stick nga na to. So gawin na nga natin na parod natin sa TikTok at titignan natin kung maganda. So dahil hindi pa nga napupuno nga ng tubig nga itong napakalaki nga namin na swimming pool nga na to. So gagawin ko to dito nga sa pambata na swimming pool. So malaki-laki rin naman yon. So doon natin ibuboost tong mga glow stick na to. So buksan na natin. Kaya naman pagkatutin ko pa nga lang dito nga sa amin agad-agad ko na nga inalis nga sa balot nga itong mga glow stick nga na binili ko para nga talaga magawa na natin na panood ko nga sa TikTok. Sana nga lang talaga marami-rami nga itong mga nabili ko nga na glow stick nga na to para talaga maging mas maganda yung kakalabasan. Matagal ko na nga kasi talaga nakita nga yun kaya sabi ko nga gagawin ko nga pag uwi ko nga dito nga sa probinsya nga namin kasi dito nga meron nga kaming swimming pool. So ito na nga finally natanggal na nga natin sa balat nga itong ating mga glow stick. So ito hindi pa nga siya nag-glow. Pag siya binali-bali tsaka pa lang siya mag-glow. So ito na nga mga kaputi, sumapit na nga ang gabi. So papailawin na nga natin itong mga glow stick ko para mailagay na natin dito sa aming swimming pool. So tara na, titignan talaga natin kung maganda yung napanood natin sa TikTok. So let's go! Ayun, nailaw na! Ayan, nailaw na oh!
Ayan, so mukhang okay na siguro tong ating mga glow stick at napailaw na natin siya. So tara na, ilagay na natin ito sa swimming pool. So tara na, ilagay na natin itong mga glow stick natin dito sa aming mini swimming pool para talagang makita natin kung talagang maganda siya. So let's go! Ito na! Go! Woo! Ayan, so nalagay na nga natin lahat nga ng glue stick dito sa ating swimming pool. So papatay na natin yung ilaw, titignan natin kung ano magiging itsura. So ito na, and 1, 2, 3. Wala pa nga ako napapatayo nga dito nga sa nabili ko ang lupa at talagang nakatenga nga lang siya. Kaya naman napag-isipan ko na nga na bumukod na nga dito nga sa amin at dito ko na nga lang itatayo nga yung inflatable house ko. Dito na nga lang ako titira. Dala-dala ko na nga sa mga oras nga na ito yung mga gamit ko nga sa bahay at pumunta na nga ako dito nga sa nabili ko nga na lupa kasi dito na nga ako titira. Kung magtataka nga kayo kung saan nga ako titira nga dito, huwag kayong mag-alala kasi dito ko nga isi-set up nga yung nabili ko nga na inflatable house at doon nga ako mismo titira. Kaya naman pagkadating nga namin dito ay nilatag ko na nga agad nga itong tarpaulin nga na magiging latag nga ng aking inflatable house. At dahil nga napakahirap nga i-set up nga ng inflatable house ko, talaga nagpatulong ako kasi hindi ko nga kaya nga i-set up yun ng mag-isa. At dahil nga napakabigat nga nitong inflatable house ko, talagang 3 tao ngayon nagtutulong-tulong nga para nga mailabas lang dito nga sa lagayan. Hindi nga kasi ito yung inaakala nyo nga na parang bahay-bahay lang na nilolobohan, talagang napakabigat nga nito at napakalaki. At nung natanggal na nga siya sa lagayan, inilagay na nga siya dito nga sa gitna nga ng tarpaulin na magiging latag niya nga at agad-agad na nga nilang binukadgad. At kailangan nga talaga na maibukadgad nga siya ng maayos para nga malobohan nga siya at talagang maging bahay. Akala ko nga talaga nung una nga na binili ko nga itong inflatable house nga na to na kaya ko nga siyang iset up nga ng mag-isa, pero nung nakarating na nga siya dito nga sa amin, talaga sobrang hirap pala. At ito na nga nung naibukadgad na nga ng maayos nga itong inflatable house ko, inumpisa na nga rin nilang lobohan nga para nga talaga maging bahay na. Kanina nga parang 3 nga lang sila nag-aayos nga dito, pero ngayon dumami na kasi kailangan nga talaga ng maraming tao nga dito para nga maitayo to ng maayos. At talagang hindi na nga rin ako nakitulong nga dito kasi mahirap nga talaga siya at hindi ko nga kaya. At matapos nga ang mahigit 30 minutes nga na pag-aayos nga nila dito, ito na nga sa wakas unti-unti na nga nilang naitatayo. Pero sa tingin ko nga kahit nga 2 tao nga kaya nga itayo nga itong inflatable house ko nga na to, basta nga talaga marunong. First time nga lang kasi magtatayo nga ng ganito yung mga tao nga dito nga sa amin, kaya medyo nahirapan nga kami, pero nung huli nga talagang okay na nga at naayos na nga namin. Chine-check na nga lang namin dito nga yung mga bawat sulok kung lahat nga ba nalagyan na nga ng hangin o meron pa nga ibang naiipit at talagang inaayos pa nga namin sa loob. At talagang nakakatawa nga kasi gandang-ganda nga yung mga nag-setup nga dito nga sa inflatable house ko nga na to kasi first time nga lang doon nila makakita nga ng ganito. At syempre hindi naman nga pwede nahahayaan nga namin tong inflatable house nga ng ganito, kailangan nga namin tong i-secure nga para talagang hindi liparin nga ng hangin o kung ano-ano man. Kaya naman ikinabit na nga namin nga itong mga malalaking pako nga na to para nga hindi nga liparin nga itong inflatable house ko kahit nga magkaroon nga ng bagyo o malakas na hangin. Ayan, so dahil nga na-set up na nga natin itong aking bahay, itong aking inflatable house, so tara buksan na natin yung mga bintana. At finally nga naitayo na nga rin nila itong titirhan ko, kaya naman agad-agad na nga akong pumasok nga sa loob para nga mabuksan nga yung mga bintana para pumasok na nga yung liwanag sa loob. Ito nga talaga yung pinakagusto ko nga dito nga sa inflatable house ko nga na to, itong mga bintana niya nga dito kasi ito nga talaga yung nagpapaganda dito sa loob. At talagang hanggang ngayon nga hindi pa nga rin ako makapaniwala na meron na talagang mga ganitong klaseng naiimbento na talagang nilolobohan lang na bahay. Kasi literal nga na hindi ka na nga maghihintay nga ng napakatagal nga na panahon para nga matayo nga yung bahay kasi lolobohan mo nga lang siya, talagang meron ka na nga titirhan. At ito nga pong inflatable house nga na to, 8 to 10 person nga ang kasya nga dito, pero mag-isa nga lang ako dito kaya talagang napakalaki nga nito sa akin. At syempre hindi naman nga magiging bahay nga to kung wala nga mga gamit, kaya naman abangan nyo nga kasi mamimili nga talaga ako ng mga gamit nga para talaga maging maganda nga tong inflatable house ko at pwede na talagang tirhan.